po sa puso. Kaya simulan na po natin ang ating Grand Press Con. Magkakaroon po ito ng dalawang bahagi. Ang una po ay makakapiling po muna natin ang pinakabida. At ito po ay tatakbo ng mga 20 to 30 minutes. At tatawagin naman natin para sa ikalawang bahagi ang buong cast. At ipinapaalala po natin sa lahat na magkakaroon po kasi ng live chat sa ganap na ikatatlo hanggang ika-apat ng hapon ngayong araw din ito. Mag-log on lang po kayo sa www.abs-cbn.com chat. Nandun po yung hawak kamay. Kaya ito na po ang magpapakinig sa ating gabi-gabi at magbibigay inspirasyon. Babago ng ating puso ang nag-iisang pambansang Papa P, the one, the only, Piolo Pascual. Sir, tuloy po kayo sa furniture section ng ABS-CBN Department Store. Hello po, sir. Ayan. Magkakaroon po, pabatiin po muna natin si Papa P. Pabati muna. Pag-greet pala. Pag-greet muna po. Hello. Magandang tanghali po. Hello. Ayan. Thank you very much. Magkakaroon po tayo ng question and answer sa loob po ng mga 20 to 30 minutes. Kaya inaanyayahan ko na po para po tulungan tayo dito ang nag-iisa rin, Manay Ethel Ramos. Manay Ethel. Ayan, syempre, para makumpleto ang ating Grand Press Con na ito. At habang nintay po natin si Manay Ethel, we would like to thank yung mga sponsors natin para maisakatuparan na ating Grand Press Con. LA Events, El De Vera, Casa Moriones, K-Cast Balloon Works and Party Needs, Fernando's Bake Shop, Samurai Takoyaki, Pixar Us, Active White, Oral-B, Olay, Myra E, Hawk Backpacks, Converse, Bello, Tees and Prints, Fudgy Bar, SM Kids Fashion, Starfinder, syempre may BDO, Papa P, at Sun Life Financial. Ayan, ready na po tayo para sa ating question and answer. Please feel free. Ayan, si Manay Ethel po. Ayan, sinusundo na po si Manay Ethel. Magsisimula na po ang hawak kamay. Simula na po ngayong Lunes, July 21 sa ating pong prime time bida. At nakita naman po natin talaga yung trailer, no? May kurot sa puso. Kaloka, di ba? Mismo mamaya po. Mamayang gabi. Ayun, si Manay Ethel. I would like to acknowledge the presence po. Kanina po, bago po tayo mag-Grand Press Con, nagkaroon po ng misang pasasalamat. At nandyan nga po ang mga kasama sa cast ng hawak kamay. Pinamunuan po na yan ni Father Tito Kaluwag. Father Tito, andyan po sa likod si Father Tito. Palampakan po natin si Father Tito. Ayan. Father Tito, pwede daw po bang ulitin yung misa? Andyan na po si Manay. Or si Miss Cathy Solis. Ayun. Okay. Ihanda na po natin ang ating mga tanong and feel free also to approach the microphone. Feel free. Ayan. Abangan din po sa mga social networking sites kung gusto niyo pong subaybayan ang Hawak Kamay. Para po sa Facebook, itype lamang po Hawak Kamay TV. One word lang po yan. Sa Instagram at Hawak Kamay TV. Sa Twitter, ganun din po, at Hawak Kamay TV. At sa mga kumukuha po ng larawan ngayon, mga pictures, kung pwede naman po, i-type po ang hashtag Hawak Kamay Press Con. Ayan. Gawin nating viral ito para kung paano aabangan ng ating pong mga kapamilya ang Hawak Kamay, ganun din po, simulan na po natin dito. Nandito muna po si Miss Cathy Solis para tulungan tayo na question and answer po natin. Ayan. Miss Cathy, sino po ang gustong unang magtanong? Isang vlogger friend natin. Hi, good afternoon. I'm Jude. Yung question ko kasi, since the time slot is going to pit against Nino, what is the most unique feature? Well, we know what's the unique feature, pero on your end, that would make it a winner against the other show. Thank you. Well, I don't think we want to be able to come up with a show just to compete specifically against the other show that's going to come out at the same time. But what we want to champion, of course, is since it's a family drama, you have kids
you have different factors in the society that we will discuss. So, just like what I said in this interview, it's not your typical love story kind of. So, since nowadays it's prevalent, you know, we have adoptions, we have families na hindi naman lahat magkakapatid, they don't belong to one set of parents. So I guess napakaraming sanga. Pero initially, of course, we're going to talk about the backstory of my character, Jin, and then how he came across these kids na nagbago ng buhay niya. So I don't think I wasn't even aware of the theme or the concept of the show dun sa kabila. So hindi ko siya ma-compare kung anong magiging difference niya. But what I can say, speaking on how I understood the script, it's just really purely family drama, and they will tackle yung mga situations na nangyayari sa atin sa normal na buhay. Especially sa mga ganitong sitwasyon katulad na sa akin na hindi ko naman talaga sila tatlo kong mga anak. Pero how are we going to be able to deal with them individually and how we can give them a better life, you know, being a foster parent or being a surrogate parent, and how to give them a better life while they're with you. And at the same time, how they're gonna make me realize that I'm also capable of being a good father kahit na kung ano man yung pinanggalingan ko. Thank you for that question. Miss Cathy, meron Okay. pa po? Yes po, si Mel Ballanera. Hi, Piolo. Yung question ko, una-una, anong feeling mo na balik serie ka after medyo matagal-tagal din yung huling serie mo? At the same time, yung role mo bilang Jean, pinakita kasi pag pinapanood namin yung trailer niya, parang medyo dumating sa point na nawalang direksyon yung buhay niya doon, di ba? Ikaw ba personally, bilang Piolo Pascual, dumaan ka rin sa ganong estado ng buhay mo? Walang direksyon ng buhay. Puro direksyon nga yung buhay ko. Hindi, kahit dati pa, meron bang... Oo naman. Oo naman. Well, doing prime time, again, of course, there's added pressure, especially pag after TV Patrol, di ba? Pero what can you do? At least as long as I'm able to do one soap a year, and something like this, when a lot of concepts were pitched, this one struck a chord because you want to be able to do something different for your audience. And as much as possible, sana magkakaiba-iba yung rules na ginagawa mo. So I'm so excited about this. This is the first time that I'm playing father to not just one, but to so many kids. And yeah, I guess, lahat naman tayo dumadaan sa ganun. That's how we become better people, di ba? Kung napapalis tayo, kung meron tayong mga hindi ginagawa maganda sa buhay, and we learn through our own mistakes. And sana, makapagbigay ng direction sa buhay. So, in contrast to my character, nagsimula naman siya walang direction sa buhay. Kaya lang because of course, yung nakakomit siya sa kapatid niya. And I think he found it to be an opportunity also na hindi rin siya aware na magbibigay ng direction sa buhay niya. So, at least maganda siyang, hindi naman siya hard sell na in-adapt mo agad siya. So, very situational. Kaya, at feeling ko, mas totoo yung dating niya. Ayan, maraming salamat po sa tanong at sagot. Makakasama na po natin ngayon si Manay Ethel Ramos. Ay, sorry ha. O, eto ngayon si the ever profound Mr. Alan Jones ng Abante. Ano kayo ever profound? Hindi profound ang tanong ko. Papa P, anong feeling na mga bagets yung ka-share mo sa show na to? Hindi, yun nga, sabi mo, hindi love team, hindi romantic angle, kumbaga, mga bata. How does it feel? Tapos, ano yung pinaka-challenge na mga bagets yung kasama mo sa show? I guess what's nice about being with them is nakakapanibago pa rin kasi hindi sila technique eh. Hindi naman ito yung mga tipo na artista na alam mong umaarte. So, mas challenging for me because as raw as they are, syempre makikita rin sa acting mo pag alam mo hindi totoo yung binibigay mo. So, working with these child superstars, nakaka-intimidate din. But it brings out the young in me, you know, kind of ironic because I play their father, pero pagkasama ko sila, para din akong like one of them. I get to play around with them, and I appreciate work better because for them, at the young age, nakikita mong trabaho na, pero they're committed
So nakaka-humble din because